Mother, if you must know, I had a very interesting day. I ran into some old friends. Nagkita kami ni Nanay Perlita at Marilyn. Nakakatuwa sila, Ma'am Aida. Parang nung maliliit lang sila, oh. May nalalaman ka pang paluto-luto ngayon kay Jerome. Baka naman iba na yan, ha? Uy, tama na yan. Maganda ka na. Ito, wala tong halong bola. Namiss talaga kita. Gusto ko na malaman ng lahat-lahat tungkol sa kanilang dalawa. Ang alam ko, malapit lang silang nakatira dito sa resort. Nakita ko sila. Si Marilyn at saka si Perlita. Magkaakap. Gusto ko rin kasi mayakap si Marilyn, eh. I need a favor. May kaibigan kasi ako. Kailangan niya ng trabaho. Baka pwede mo siyang tulungan. Ma, si Marilyn. Naku, sorry. Ang tagal kasi kitang hindi nakita eh. Nagulat ako. Kamusta ka na? Ayos na naman po. Ma, kailangan kasi ni Marilyn ng trabaho. So, naisip ko baka pwede mo siya hanapan dito sa resort. Of course! Marami kaming bakanting posisyon ngayon dito kasi nga bago lang tong resort. Sigurado naman ako mahahanapan kita ng pwesto. Ano nga pala natapos mo? Yun nga po eh. Hindi pa po kasi ako tapos sa pag-aaral. Pero ayoko rin naman po huminto. Second year na rin naman po ako, kaya medyo maluwag na po yung schedule ko. Okay lang yun. Ayoko rin naman huminto ka sa pag-aaral eh. Salamat po, Ma'am Gisela. Sabi naman sa'yo eh, mahahanapan ka ni Mom ng trabaho. Salamat din, Darlene. Sabi ko naman sa'yo, Marilyn, matutulungan ka talaga nito ni Darlene, eh. Hindi paano yan? Dito ka na magtatrabaho, so magkakaroon na talaga tayo ng oras para sa isa't isa. Ako, ikaw, si Darlene. Di ba? Tama! Maraming salamat nga pala sa inyong dalawa. Alam nyo, siguro kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ano ka ba? That's what friends are for, di ba? Oh, paano? Alis na ako, ipasok pa kasi ako eh. Kita-kits na lang. Sige. Bye! Ingat, Marilyn. Bye! Uy, bukas dala mo ako ng ano, Ale, nung minuto na naman, tsaka pa rin tao. Ayoko nga. Pwede. Bye-bye. Ingat. Jerome? Akala ko kanina nung nilapitan mo ako. Akala mo ano? Wala. Kamusta yung exam mo? Dali lang, Nay. Baka naman kakatrabaho mo dyan, dali-dali ka, tapos hindi mo naman pala naaasikaso yung pag-aaral mo. Hindi naman po, Nay. Di ba nangako po ako sa inyo? At saka po pala, nakita ko po si Ma'am Giselle kanina dun sa resort. Bakit? Bumibili na rin ba siya ngayon ng pagkain karinderya? Hindi naman po, pero nagkataon lang talaga na nakita ko siya kanina. Kamusta naman daw siya? Ayun, maganda pa rin po. Walang pinagbago. Talagang gano'n. Hindi naman kukulubot ang mukha nun dahil wala naman siyang pinoproblema. Mars! Yung kulubot mo, nandyan na yan, bago ka pa nagka-problema. Ikaw, Josie, magkaibigan ba talaga tayo? Siyempre! Tsaka yung totoong kaibigan, yun lang magsasabi ng totoo, di ba? Naku, talagang magkakaroon ng kulubot, pilegis pa yung mukha ko, no? Dahil sa dami ng problema natin. Doon nga lang, kinikita natin, hindi ko mapagkasya. Tapos, naninigil na naman yan si Bombay. Ewan ko na. Nay, hindi nga kayo mag-alala dyan. Babayaran din natin yung Bombay na yun. Tapos, yung matitira, pang-celebrate natin ng birthday mo. Uy, si Nanay, lapit na yung birthday! Tignan nyo naman tong dalawang to. Wala na nga tayong pangkain. Celebrate pa yung naiisip nyo. Ano pa naman kayo? Ay, nako, Nay. Basta ako ang bahala. Mag-celebrate tayo ng birthday. Ay, naku, hindi na. Huwag nang ganyan-ganyan. Teka nga, tapusin mo na nga yan.
Kukunin ko pa yung iba dun para matapos ng iligpit yan. Ika nga. May alam ka ba na hindi namin alam, ha? May surprise party ka ba dyan para sa nanay mo? Hindi naman po. Ano lang, munting salo-salo. Tayo-tayo lang. Saan ka kukuha ng pambayad dyan, Abel? Ano, Josie? Nasabihin ako, pero secret na natin to. Magtatrabaho na po kasi ako sa resort. Naku. Naku, magagalit yung nanay mo pag nalaman na yan. Alam ko nga po eh, kaya nga, tago muna natin to. Kasi, bala ko naman po talagang sabihin sa kanya, pero gusto ko po muna makuha yung grades ko sa school para patanayan ko kay nanay na hindi sagabal ang trabaho ko sa pag-aaral ko. Sabihin mo. Ewan ko sa'yo, ha? Bahala ka. Basta ako, wala akong alam dyan. Giselle, sigurado ka pa talaga dyan sa gagawin mo? Magtatrabaho dito si Marilyn? Bakit naman hindi? Kailangan ng bata ng trabaho. Ito namang resort, kailangan ng mga trabahador. Maliit na bagay lang yun, Aida. Maliit na bagay na magagawa ko para sa sarili kong anak. Maliit na bagay? Eh, paano si Tita Charito tsaka si Ziggy? Sige nga, paano pag nalaman nila? Eh, ano naman ngayon kung malaman nila? Hindi naman nila alam ang tunay na pagkatao ni Marilyn eh. At saka, Diyos ko naman, ang laki-laki nitong resort. Pwede naman silang hindi magkita. Eto si Marilyn. Sila din naman na ang bahala sa'yo, ha? Good luck sa first day mo. Kailangan ko na kasing umalis, baka malita ako sa meeting, ha? Good luck! Salamat po, Giselle. O, sige na, sige na. Pumesa na kayo para maibigay ko na sa inyo yung mga assignment nyo. Okay? Bianca, ikaw ang bahala sa villa sa first and second floor. Ikaw naman, Kit, sa shower rooms. Shower rooms talaga? Ba't yun ang siya ilagay mo doon? Kit, bago pa lang si Marilyn. Hindi niya pa alam ang mga trabaho doon. Doon sa reception, kasama niya si Jackie. Yan, ilalagay mo na sa reception. Hindi kayo matakot yung mga bisita natin sa kanya? Ayos na naman po sa akin sa shower room. Marunong naman po ako maglinis ng banyo. Ayos na po sa akin, marunong po ako. Mabuti ka pa. Masunurin at mabait. Hindi ka tulad ng iba dyan. O sige na, anak. Doon ka na lang sa shower rooms. Linisin mo mabuti lahat yon. Tapos, mamaya, pupuntahan kita doon para ituro sa'yo kung paano ang pagpalit ng mga supplies. Opo. Okay, Kit? Sige, sa reception ka na. Okay na? O sige na, magtrabaho na tayong lahat. Sige po. Masyado kasing pabibo. Yan tuloy. Pambanyo na lang beauty mo. Talaga naman eh. Sa itsura mong yan, dapat fina-flash sa kubeta. Alam nyo, kung makapagsalita kayo, akala nyo kakaganda nyong nilalang, no? Ay, no. Kumpara sa itsura mo, beauty queens kami. Ang pangit-pangit mo kasi. Dapat sa'yo hindi chambermaid, mascot. Sino yung tawag niyo pangit? Hi, Jerome. Sweetheart, kumusta yung unang araw mo sa trabaho? Okay ka lang ba? Sweetheart? May problema? Halika na, kailangan natin. Sige po. Pansinin yung mga nang-aalaska sa'yo kanina, mga wala lang magawa sa buhay yun. Tingnan mo, napahiya sila, mga loko. Salamat talaga, Jerome, ha? Ano ba yan? Palagi na lang ako nagpapasalamat sa'yo. Sinasabi mo, Marilyn, di ba sinabi ko naman sa'yo, malakas ka sa akin? Kaya kapag may nang-aalaska ulit sa'yo dito, sabihin mo lang sa akin, bahala sa'yo. Buti na lang, nandyan ka.
May kakampi ako. Eh, tayo naman talagang dalawang magkakampi mula nung mga bata tayo, di ba? Diba? Teka nga. Eh, ganda ng uniform ah. Bagay pala sa'yo ang blue. Talaga? Oo, chef, balik muna ako sa kusina. Kita na lang tayo mamaya pag lunch break ka na. Ha? Okay? I'm really sorry about Ryan and the mess that he caused. Alam niyo naman ang kabataan ngayon, medyo mahirap kontrolin at that age. Kaya pinapunta ko na lang muna siya ng Manila para tumino. Okay naman. At least bumalik yung Jerome. Kasi talagang kulang na kulang tayo sa mga tao rito. Giselle, ang job opening, ang hiring, kumusta? Mabuti naman ho, Mama. Malapit na hong mapuno yung mga slots natin. Oh, qualified naman ba yung mga yan? Siyempre naman po. I'm sure, Tita, pinili ni Giselle na maayos ang staff natin. In fact, the other day, I ran into her at nakita kong kausap niya ang ating private investigator para magpa-background check siya. Okay, that's good. By the way, meron akong guest na sinubmit ko ang name sa front desk para i-upgrade sa VIP. Nagawa ba? Okay na ho yun, Mama. Very good. Okay. So, next. Moving on. At Sonalyn, nandito na yung foodang natin. O, yan ay Thank you, pagkain. thank you. Ating sa'yo. Wow! At syempre, Mars, para sa'yo, ito espesyal. Naku! Magkano naman yan, Mars? Naku, sa laki ng utang ko sa'yo, libre na. Kulang pa nga yun para makabayad ako sa'yo. Diyos! Yan. Ito naman! Nagdrama pa, galunggong lang naman ito. Ikaw naman, parang naiba naman kayo ni Marilyn sa akin. Lalo na yung anak-anakan kong yan. Parang galing na yan sa sinapupunan ko. Naman. O, bakit? Oh, paano, Mars? Mauuna na ako, ha? Lalakad pa ako. O, sige. Salamat. Mamaya, puntahan kita doon sa inyo, ha? Sige, sige. Ay! Mars! Mars, ano nangyari? Okay ka lang? Hindi, okay lang ako. Mars, nahilo lang ako. Okay lang, okay lang. Nakakaloka eh, kasi naman sinasagat mo na naman yung sarili mo. Eh, ano ka ba? Nahilo lang ako. Okay na ako. Tsaka ito naman, para namang may magagawa ako. Kailangan kong kumayod dahil kung hindi, mamamatay kami sa gutom. Diyos ko naman, Marcy, pwede ka magpahinga, pwede ka naman mag-relax kahit kaunti, lalo na ngayon, may trabaho naman na si Marilyn sa resort eh. May trabaho si Marilyn sa resort? Ay! Nako! Ayusin mo yung kulot niya, ha? Ayusin mo! Nako! Ikaw, Violi! Gupitan mo na maayos yan! Nakakaloka kayo, bagal-bagal yung kumilos! Marilyn? Uy! Darlene, dito ka pala. Gusto mo ba ipa-reassign kita kay Mami? Ay, hindi. Ayos lang ako. Kahit namang anong trabaho, ayos lang sa akin eh. Ang importante sa akin, masaya ako na kasama kayo ni Jerome dito sa resort. Mukhang nagiging close na kayo, ah. Medyo. Parang bumabalik yung dati. Pero, syempre, hindi pa rin may iwasan na maiba kasi bata pa tayo nun eh. So, nakakapag-usap naman kayo. Tungkol saan? Madami, iba-iba. Tungkol noon, tungkol sa love life. Wala. Hindi namin napapag-usapan yun eh. Bakit? May girlfriend na ba siya? Hindi ko alam eh. Miss, bawal ang vendor dito. Gusto ko lang naman makausap yung anak ko. Miss, pasensya na pero bawal talaga magbenta dito sa loob. Hindi naman ako magbebenta. Kakausapin ko na yung anak ko! Miss, hindi nga pwede. Ang mabuti pa, umalis na kayo bago pa kayo maabutan ng amo ko. Marilyn! Marilyn! Nay! Nay, anong ginagawa niyo dito? Di ba't ako dapat ang magtanong sa'yo niyan, ha? Anong ginagawa mo dito?
Bakit hindi mo sinabi nagtatrabaho na pala dito? Nay, nagawa ko yun kasi alam ko naman na hindi ka papayag. Kaya nagsinungaling ka na naman? Hindi ba't nangako ka, hindi mo na uulitin yon? Nay, hindi ko naman po intensyon na itago sa inyo kasi ninay ko po yung grades ko para mapatunayan ko na kaya ko pagsabay yung pagtatrabaho ko tsaka yung pag-aaral ko. Ayoko na po kasi na nakikita ko na nahihirapan eh. Ayoko po na magkakasakit po kayo sa pagod. Kaya ikaw na lang magpapakahirap. Ikaw ang gagawa ng mga bagay na dapat ako ang gumagawa. Hindi. Hindi ako papayag. Ay. Hayaan niyo naman po ako na tulungan kayo. Para mabayaran natin lahat ng utang natin. Hayaan niyo naman na tulungan ko kayo. Promise po, pagbubutihan ko yung pagtatrabaho ko tsaka pag-aaral ko. Para lang makatulong sa inyo kasi po gagawin ko lahat eh. Gagawin ko po lahat para sa inyo. Tama na. Sige. Pwede ka magtrabaho dito. Pero mentras na bumaba yung grado mo sa eskwela, titigil ka, ha? Salamat, Nay. Kompleto na pala ang hiring. Ibig sabihin, naipasok mo si Marilyn? Nagsimula na siya kanina. Giselle, tingin mo ba tama tong ginagawa mo? Tinutulungan ko lang naman si Marilyn tsaka si Perlita. Yun lang ba talaga ang dahilan? O baka naman ginagamit mo tong pagkakataon na to para mapalapit sa anak mo? Eh, ano naman ngayon kung ginagamit ko tong pagkakataon na to para mapapalapit kay Marilyn? Eh, anak ko nga siya, di ba? Natural! Gagamitin ko yung pagkakataon para mapapalapit sa kanya. Huwag ka masyadong maingay. Lakas ang boses mo. Hindi mo anak si Marilyn. Anak siya ni Perlita. Ang anak mo, si Darlene. Dapat sa kanya mo binubuhos ang pagmamahal at atensyon. Hindi kay Marilyn. O Darlene ha, may kasalanan ka rin sa akin. Di mo man lang sinabi na dito na palang nagtatrabaho tong pasaway na to. Pero salamat na rin at tinulungan mo siya. Hindi naman po kayo iba sa akin, Nay Perlita eh. At ikaw din, kaya kung may kailangan ka sa akin, huwag kang mahiyang lumapit. Lalo na't malapit lang naman ako sa inyo dito. Opo, Nay. Paano? Mauna na ako ha? Sige po. Sige po, Nay. Love you, Nay. Love you din. Ingat ka dito. Sige, anak. Mabuti ka pa. Ang bait-bait ng mami mo. Tsaka mahal na mahal ka niya. Wait din naman si Ma'am Giselle, di ba? Hindi sa akin. Alam mo ba, never niya ako niyakap ng ganon. Tsaka, parang buong buhay ko, never niya pa ako sinabihan na mahal niya ako. Weird ba yun? Baka hindi lang siguro siya ganung tao. Malay mo, nahihiya lang siyang ipakita kung ano yung tunay niya nararamdaman. Baka di niya ako mahal. Hindi naman siguro. Wala namang nanay na hindi mahal ang anak nila, di ba? Bakit kaya hindi mo sabihin sa kanya kung ano yung nararamdaman mo? Para kung ano man yung problema niyo mag-ina, maayos niya agad. Mars, ano, kumusta? Nag-away ba kayo ni Marilyn? Kasing dal-dal-dal-dal ko eh. Hindi kami nag-away. Matitis ko ba naman yun? So, hindi ka galit sa kanya?
Paano ka naman magagalit? Eh, wala naman ibang gustong gawin yung bata, kundi tulungan lang ako. Ang bait-bait ng anak ko talaga, no, Mars? True ka dyan, Mars. Tsaka mahal na mahal ka noon. Tulad ko, mahal na mahal kita. Kaya huwag ka na rin magalit sa akin, please. Ikaw, pasaway. Kamusta naman ang trabaho ni Marilyn? Okay naman po siya, ma'am. Masipag, medyo mabagal nga lang po. Hindi pa po kasi niya kabisado yung mga trabaho doon. Kaya nga po nung una, gusto ko sana siyang ilagay doon sa reception. Kaya lang, sabi nung iba, hindi daw siya bagay doon. Kasi nga po, hindi daw kaaya-ayan kanyang itsura. Tama nga naman po. Anong tama? Kung makapanghusga ka ng kapwa mo, kala mo naman kung sino ka. Hoy, wala sa itsura ng tao ang kaya niyang gawin. Ay, oo nga po, ma'am. Kaya nga po pinagalitan ko sila eh. Pagsabihan mo talaga yung mga kasama mo, pati ikaw, umayos ka din Dahil kapag meron akong narinig na hindi magandang sinabi ninyo tungkol kay Marilyn, lagot kayo sa aking lahat. Bakit? Opo, ma'am. Bakit lagot? Ano problema? Yes. Nox, may pangimagis na naman ako sa'yo. Ikaw talaga, Marilyn. I-spoil mo ko, tataba ako niyan. Ayaw mo? Akin na. Hindi. Joke lang. Thank you. Eh, kamusta naman nga pala yung first day mo dito? Hindi ka pa rin ba ginugulo ng mga kasama mong asungat? Hindi na. Kaya lang kanina, nagpunta dito si nanay. Nabuking niya na nagtatrabaho na ako dito. Pero ayos na naman sa kanya. Kaya nga, mas pagbubutihin ko yung pagtatrabaho ko para matulungan ko siya. Para hindi rin ako mapahiya kila Darlene at Ma'am Giselle, di ba? May issue ba? Naku, wala ho, Mama. Gusto ko lang hong maging maayos yung housekeeping department, kaya ako pinagsasabihan ko tong si Loida. Bakit? Ganon ka ba ka-involved sa pagpapatakbo ng resort? At pati housekeeping pinakikialaman mo na? Di ho ba? Yun naman ho ang dapat. Mama, excuse lang ho kasi marami pa ho akong trabaho. Ano yung sinisita nito? Wala po, ma'am. Marilyn. Nak. Makit ka na para makatulog ka na maayos. Hindi pwede. Tapusin ko na lang po ito kasi papasok pa ito bukas eh. Paano mo pa matatapos yan? Pumipikit na nga yung mata mo. Ititimpla ko lang po yung sarili ko ng kape. Okay na po ako. Anak, kaya mo pa talaga? Mahirap yung ginagawa mo, pinagsasabay mo yung pag-aaral at saka trabaho. Kayang-kaya ko pong tunay. Sisiw na sisiw. Basta, mauna na po kayo matulog sa taas. Susunod na po ako. Konti na lang to. Sige, ako na magtitimpla ng kape mo. Salamat, Nay. Darlene, ginabi ka yata. Nag-swimming lang kami ni Allison kanina. Kumain ka na ba? Yeah. Sigurado ka? Paghahain kita kung hindi pa. Hindi. Okay lang. Okay na ako. Eto, dessert na lang. No, I'm okay. Thank you. Oh! Aba, maganda yan, ha? Na nagkakaigihan kayong mag-ina. Lola, kumain ka na ba? Tapos na. Kumain na ako sa restaurant. Ano yan? Dessert. Okay na. Good. Try it, Iha. Sige po. Thank you. Yeah, Ba? it's really good. Here, Lola. Take some more if you want. Okay. Ano nakuha to? Pinadeliver. Mas masarap pa rin yung nasa restaurant, na? Yes. Pero okay na rin to.
I-inspect mo mabuti yung mga kwarto, tapos tawag mo agad sa front desk. Kung okay na sila, para makapag-check out na. Dalian mo, wag na wag mong pag-aantayin ng guest. Saka ayusin mo mabuti. Dahil kung may nakalusot, i-charge ko yan sa'yo. Pagkatapos nun, linisin mo na yung kwarto, gaya ng tinurok sa'yo. Naintindihan mo? Opo, Ma'am Lloyda. O sige, anong maiwan na kita, ha? Sige ho. Salamat po. Pitong chips. Bathrobe. Sa... Dalawang towel, dalawang bimpo. Saan yung isang bathroom? Ano ba, matagal pa ba? I really have to go! Chinek lang po yung kwarto ko, okay na. Hintayin na lang po natin yung clearance. Ay nako, wala na akong time para maghintay. Yung mga ka-appointment ko, kanina pa naghihintay sa akin. Late na nga ako eh! Pasensya na po talaga, ma'am. Nandito na po siya. Okay na yung kwarto. Kasi kulang ng isang room. Sinasabi mo ba na kinuha ko yun? Ma'am, wala naman po ako sinasabing ganun. Ginagawa ko lang po yung trabaho ko. Chinek ko po yung inalisan yung kwarto, kulang po ng isang robe. Ma'am, pasensya na po. Kailangan po namin i-charge yung sa account niyo. Ano? Hindi ako papayag. Mamaya gawa-gawa nyo lang yung nawawala na yan, tapos ano, akong pagbabayaran nyo? Sigurado ko na wala yung robe. Ang kapal din naman ng mukha mong pagbintangan ako, no? Ma'am, wala naman po akong sinasabing ganun. Anong wala? Eh, sa tingin mo pa lang sa akin eh, parang akala mo, kinuha ko na lahat ng laman ng kwarto nyo. For all I know, ikaw ang kumuha nun. Itsura mong yan, hindi naman talaga gagawa ng matino. Ma'am, mawalang ganan lang ha. Huwag niyo naman po akong husgahan base sa itsura ko. Bakit? Totoo naman ah. Siguro ikaw talagang kumuha nun, tapos sa akin mo binibintang para hindi ka mabuking. Nag-aalala lang talaga ako para kay Marilyn. Bakit ba? Di ba nga, matagal na akong nagtrabaho sa mga Carbonel. Ibang ugali nila, Mars. Napapalapit ang apo ko sa mga pangit. Hindi ko gusto! Malaki na si Darlene. You can't choose your friends for her anymore. Kaya ayaw kita matatanggal dito sa resort, Marilyn, kasi mamiss ko yung mga panghimagas na dinadala mo para sa akin. Yun lang. Ano pa ba? Si Marilyn, ini-invite niya lang ako sa birthday ng mami niya. Pogi nung Prince Charming mo pala talaga. Ba't naman ako magagalit sa'yo? Dahil sa ginawa ko, Ang alin? hinalikan kita. Palagay ko, type ka. Palagay ko malapit ka na magpa-boyfriend.